Magandang araw sa lahat, 'no? Magandang umaga, magandang hapon o hapon man diyan o magandang gabi. So, andito andito na naman tayo, 'no? Ah, Medyo 2 days or 3 days akong hindi, nakapag, ah, gawa ng, vlog, 'no? Pagpasensyahan niyo na mga kababayan. Alam niyo naman na nagtatrabaho din tayo. So, kahit gusto gusto ko ng salita, 'no, gumawa ng vlog, eh, siyempre inuuna muna natin yung, alam niyo na, budget din kasi yun ng buhay-buhay natin, pamilya natin. So, bago tayo magpatuloy, kumusta diyan sa mga kababayan ko sa Surigao, sa Agusan del Norte, 'no, sa mga angkan ng pamilya ko dito sa may, Bicol region, 'no? Siyempre yung kakilala natin sa Misamis Oriental, 'no? Magandang araw sa inyong lahat. So ayan na nga, 'no, yung grabe ang gulo, 'no, grabe ang gulo. Ah, May nag-iiyakan, may nagwawala, 'no, may galit na galit, 'no? Kaya yan, sabi nga natin diyan sa ibabaw, "Bring him back." Sigaw ng mga ano, 'no, sigaw ng mga marami din, 'no? Marami din lalo na sa Davao, 'no? Tapos may mga nagsasabing defend, support, PRRD, 'no? President Rodrigo Roa Duterte, 'no? At siyempre hindi nagpapatalo yung mga OFW, 'no? So nag-iiyakan, nagsisindi ng mga kandila, 'no? So talagang ang nakakalungkot lang talaga, 'no, mga kababayan. Kaya nilagyan ko ng pamagat sa baba, mga kawawang mga nilalang, 'no? Alam niyo kung bakit? Parang naiiba talaga ang kaisipan natin, 'no? Bakit ko nasabi 'yan? Kasi nag-iiyakan, nagwawala, malungkot na malungkot at 'pag ini-interview sila, ang lagi lang nilang sinasabi is, mula daw nung manalo si Digong, kaya nakakapaglakad na daw sila sa barangay nila, nawala daw yung takot nila. Tumahimik, nagtago yung mga adik o yung mga pusher, yung mga kriminal. Yun ang lagi nating naririnig sa kanila. Kayo gano'n din ang naririnig niyo, 'di po ba? Kahit sa mga interview sa ano, laging gano'n. Si tatay lang ang may magaling na nagdisiplina, gumanda ang, kung ano man yung gumanda, 'no? Tapos ang pinaka, rason nila talaga is yung, natakot daw yung mga adik, nabawasan daw yung mga kriminal. Baka sabihin niyo kinokontra natin yun, 'no? Hindi ni hindi natin kinokontra yun. Totoo naman talaga yun, eh. Tandaan niyo, kayo mga OFW diyan, 'no? Lahat ng mga, supporters ni, ah, PRRD, 'no? Tandaan natin walang nakikipagtalo sa inyo dun, 'no? Kahit ako ang paningin ko talaga lalo na noong 2016, 2017, talagang tumahimik, 'no? Medyo natakot, tumakas, umalis ng mga yung inuupahang apartment nung mga pinaghihinalaan naming may ginagawang hindi maganda, 'no, sa usapin nung, mga droga, kung tinatawag nating parang mga maliliit na pusher, 'no, umalis. Ang sabi pa nga, may mga nadali talaga, 'no, bagamat yun na nga, yung isa sa mga kaso yung diretsuhang pagpatay. So, pagpalagay na lang natin, huwag na muna natin bigyan ng concern, 'no? Yun na lang munang, tumahimik, nakapaglakad na daw. Walang nakikipagtalo diyan, 'no? Talaga namang,
nagkaroon ng konting katahimikan, 2016, 2017. Siyempre dagdag pa natin yung may nagawa namang maganda daw, 'no? Maraming project, 'no? Yung kanyang mga build, 'no? Tulay dito, kalsada dito, mga ano, yung tinatawag nating parang mga NLEX, mga kung ano din, Cityflex, SLEX, 'no? So, wala rin namang nakipagtalo diyan, 'no? Talagang may project din naman. Hindi na natin pag-usapan kung lumaki yung mga inutang. Wag na nating pag-usapan. Pero at least tanggap naman natin yan. Walang Pilipino na hindi hindi siya sang-ayon na may nagawa din naman. May mga build din naman, no? Wag na nating pag-usapan yung mga palpak din. Ang pag-usapan na umayon tayo, no? Mga kababayan, umayon tayo sa sinasabi nila. Pasensya na kayo mga OFW, no? Kayo nag-iiyakan diyan, no? Ah, Talagang nagsindi pa ng mga kandila, nagdasal pa, hagulgul ang iyak, no? So, umaayon kami sa inyo, no? Na talaga namang may ayon sa inyo, may nagawa si Tatay Digong, kaya napamahal sa inyo. Dahil siguro, nakatulong na ng maayos yung mga kayo, kasi lalo na ang pamilya niyo nasa Pilipinas, kung gumanda nga naman ang ano nila doon, ang mga nawala yung krimen, no? Pagpalagay na lang natin, huwag na natin pag-usapan yung pan, ta, nag, yung takot ng pulis, ng mamamayan naman sa kapulisan noong mga 2018, 2019, no? 2020, 2021 hanggang hanggang 2021, 2022, no? So, walang nakikipagtalo doon. Parang ganito lang yan, no? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Huwag muna natin pag-usapan yung kaso naman ni ah, Digong, no? Kaya siya hinuli at dinala diyan sa dahig, no? Magbigay tayo ng isang simpleng sirkumstansya, pangyayari, no? Pagpalagay na lang nating mayroon kang kapitbahay, no? Na yung kapitbahay mo mabait din, no? Talagang 'pag may nagluto siya, naambunan ka, nabibigyan ka, no? 'Pag kung ano man nanalo sa kung saan, nababalatuhan ka. Namimigay ng kung ano-ano sa mga kapitbahay, no? So, talagang mabait. Walang walang pagtatalo. Lahat ng kapitbahay, magsasabi na mabait siya. Pero ang tanong ganito, kung ang kapitbahay mong yun, nasangkot sa isang patayan, no? Ang tanong ngayon, nung hinuli na siya ng kapulisan dahil mayroon ng nagsampa na ng kaso yung kanyang biktima, yung kamag-anak ng kanyang biktima. Ang tanong, dahil ba siya ay mabait sa inyo? Ito ang tandaan natin. Dahil ba siya ay mabait sa inyo? Namimigay ng kung ano-ano, pagkain, pera, bala. Pag nananalo siya, nagbabalato, nagpapainom, nagsasama ng mga pa-swimming. Kunyari, lalo pat kung mayaman siya sa inyo, kaysa sa inyo, no? Nag-aalok ng mga swimming, no? Siya yung nagbabayad ng mga sasakyang jeep, So, napakalaki ng utang na loob niyo sa kanya at sinasabi niyo talagang mabait siya. Walang pagtatalo dun. Pero ang tanong nga, kung sakaling na-involve nga siya sa patayan, no? At hinuli na siya dahil dadalhin na sa presinto at pansamantalang ikukulong at haharapin niya yung kanyang paglilitis. Ang tanong, no? Yung bang ginawa niyang kabaitan ay magiging tsapa ba?
kung sa salitang kapulisan magiging tsapa yung privilege, no? Magiging privilege ba niya para wag siyang humarap sa kaso? Magiging basihan ba yun, para wag siyang humarap sa korte? Ipagpipilitan ba natin na wag niyo siyang galawin dahil siya'y mabait, siya'y namimigay ng kung ano-ano, pagkain, pera, nagpapa-swimming. Yun na lang ang simpleng-simple, no? Simpleng-simple na ginawa nating sample, no? Kapitbahay niyo, gano'n kabait sa inyo. Pero gumawa ng nagkataon na aksidenteng nakagawa ng murder o pagpatay sa isa sa kanyang kainuman kunyari, no? Ipagtatanggol niyo ba dahil sa katwiran yung siya ay mabait, siya ay gumawa ng kabaitan sa inyo? Sana yung kung ganyan ang kaisipan natin, sana yung pagiging sibilisado natin, no? Sana yung pagkakaroon natin ng takot, no? Sa kapwa at siyempre sa mata ng Diyos, no? Lalo na palasimba kayo, no? Puwede ba, magiging pribilehiyo niya ba yung pagiging mabait niya o nakagawa siya ng kabutihan para wag siyang humarap sa kaso? Gano'n yung pinakasimple na sample dito sa kay Duterte, no? Kumo ba may nagawa siya, napatahimik niya ng ilang taon yung Pilipinas? Ay pagtatanggol niyo na, mag-iiyakan na kayo, maglulupasay kayo sa galit at sa lungkot? Gano'n na ba tayo ka-desperado? Gano'n na ba tayo parang bumabalik tayo sa pagiging mangmang, no? Parang pwede pa nga tayo ikumpara sa mga pagano, no? Na parang walang pinaniniwalaan o walang sinusunod, no? Bagamat sa usaping Bibliya yun, pero parang gano'n, no? Hindi tayo kumikilala ng kung ano mang tama at mali, no? Ang pinakamaganda yung pagiging sibilisado, no? Kaya nga tayo nag-aral, nagbabago ang ating lipunan, nagkaroon ng mga iba't ibang departamento, may mga gobyerno. Kasi namumulat tayo na ito pala yung tama, no? So, tingnan niyo yung iba pang kuha. Yan, nakakalungkot, no? Nakakalungkot, biruin mo. May mga OFW tayo. Nasa ano pa yan, nasa Norway pa yata yan, ayan o, DDS Norway. So, nasa Europa, medyo matataas ang level ng mga kaalaman ng mga tao dyan. Yung teknolohiya dyan, maunlad yung kanilang mga bansa. Tapos tayo, na mga OFW, no, may pinag-aralan, kaya nakaalis, nakapagtrabaho sa ibang bansa. Nagmistula tayo walang pinag-aralan, hindi tayo sibilisado. Kasi paulit-ulit nating sinasabi na may nagawa, ang ganda ng ginawa. Ibabalik natin ang tanong, no? May kaso siya ngayon, no? Paano naman yung biktima, no? Kahit na hindi umabot ng 30,000 yan, kahit pa 1,000 lang yan, kahit pa 100 lang yan. Alam nyo sa ibang bansa, lalo na dyan sa Europa, maging sa US, no? Ang isang buhay ay napaka big deal yan sa kanila. Ito pa kayang yung nadamay, yung mga naging collateral doon sa paghabol, pagpatay doon sa mga sabi nilang mga nanlaban, ay may mga batang maliliit, 5 taon, 10 taon, mga lula, mga asawa na nadamay.
na nasa 100 mahigit, no? Out of 6,000 na record ng kapulisan sa kanilang record, ay mayroong 100 mahigit doon na collateral. Yun na lang ang pag-usapan natin, yung 100 na mahigit. Biruin mo, ayaw niyong dalhin si Duterte sa korte dahil may nagawa siyang kabutihan. Ayaw niyo siyang panagutin sa kanyang mga ginawa. Hindi pa nga siya makukulong eh. Maghi-hearing pa lang pero tinututulan niyo na eh. No? Kinokontra niyo na. Nagwawala na kayo sa galit at nagsisigaw na kayo ng defend Duterte, bring home Duterte, bring him home. Sana yung pagtalima naman natin sa tinatawag na kung may kaso ka, harapin mo, no? Hindi pwedeng i-bargain natin, no? Tandaan nyo to mga OFW. Hindi natin pwedeng i-bargain. Kahit dyan sa Davao, yung mga taga Davao na nanatiling panatiko Duterte, ng mga Duterte, no? Kailan ba o saan ba nakasulat, no? Sa kahit na anong mga rights, civil rights o kung sa konstitusyon o kung sa may nakasulat ba? Yun ang tanong may nakasulat ba na kapag gumawa ang isang tao ng mabubuting bagay, gumawa ng katulad nga ng ipinagmamalaki nila na nadisiplina daw ang Pilipinas noong 2017, 2018, ay magiging rason na, magiging tsapa na para wag siyang humarap naman kung siya ay may kasalanan sa usaping krimen ng mga pagpatay. Naintindihan niyo ba, mga kababayan? Wala sa kahit saang batas sa mundo, no? Tandaan niyo ito. Wala kahit saang batas sa mundo na kapag ikaw ay may ginawang kabutihan, ay magiging ano mo na yon sa ang tawag ito yung kalasag. Magiging kalasag mo na yun para huwag kang hatulan o huwag kang dalhin sa korte kahit may ginawa kang kasalanan. Wala yan, no? Wala yan sa kahit saang bansa, kahit saang lipunan. Hindi na pwede yan, no? Na kung gumawa ka. Kahit nga sa mga hari-hari pa na mga lugar no? Uso pa yung mga hari-reyna. Pag gumawa ng kasalanan hari na nga yun Pero dahil sibilisado na ang tao, may tinatawag na tayong accountability, no? Mananagot ka na sa mga ginagawa mo. So hindi po pwedeng gawing patches o tsapa o benepisyo o rason ng isang leader ang pagbigay niya ng mga magagandang proyekto, magandang plano, magandang tawag nito programa, ay magiging dahilan na para hindi siya habulin ng batas kapag siya naman ay may ginawang krimen. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot na OFW pa man din ang karamihan, no? Na nagpapakita ng tawag nito, pagsuporta sa kanya, no? At yung iba matindi, no? Gumawa pa ng mga kung ano-anong fake news, mga kung ano-anong propaganda para lang depensahan, no? Si Duterte. Maling-mali po, no? Ulitin ko, walang anumang kahit gaano karaming mabubuting bagay. Tandaan nyo ito. Kahit gaano man karami yung ginawa mong mabubuting bagay, hindi yan garantiya na pag ikaw ay gumawa ng isa, kahit isang krimen lang,
ay hindi mo puwedeng gawing, garantiya yung paggawa mo ng maraming kabutihan para hindi ka lilitisin. Kailangan kang litisin. Yun ang sibilisadong lipunan. Yun ang sibilisadong mga tao. Dapat doon tayo tumindig. No? Kaya ito, naglabas nga ako minsan ng no? Itong, yan. Kung sila, kayo, ay kung ano-anong pinagsasabi nyo, I love PRRD, I stand with PRRD, no? Pinipilit ko na ilabas yung ganyan, no? Sarili kong sarili kong abot ng aking makakaya, no? Naglagay ako ng ganyang mensahe, no? I stand for sibilisado. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Kaya sabi ko diyan, bilang sibilisado tayo, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Kaya anong ginawa ko, no? Nagpasalamat tayo sa unang bahagi, no? Salamat PRRD sa mga mabuti mong ginawa, no, sa bansa. Hindi namin 'yon kailanman malilimutan, Subalit kayo ngayon ay suspect sa pamumuno ng maramihang pagpatay. Kumbaga may mga biktima, may mga kamag-anak yung biktima na nagsampa sa'yo ng kaso, no? So naway inyo itong harapin dahil ito yung kalakaran ng isang lipunang nasa kaayusan, no? Abogado kayo, may pera, at kung wala talaga kayong kasalanan, malalagpasan nyo ito, no? Hearing pa lang naman, kung talagang wala kayong kasalanan, mananalo kayo sa kaso, no? Yan po ang tamang gawin ng taong may pagpapahalaga sa batas, no? Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya sana magising na kayo, no? Mga kababayan, yung mga nag-iiyakan diyan, no? Yung mga nagwawala diyan, nagrarally, sumasama sa, alam nyo, propaganda, nililito kayo ng mga taong sangkot ngayon. So, ibig sabihin, yung mga nakinabang diyan kay Digong, talagang gusto nilang makalaya o pakawalan. So, ang dami nilang propaganda, no? Kawawa yung mga napapasama sa kanila, hindi na nakapag-isip ng maayos. Yun lang mga kaibigan, no? Pinapakita ko nga lang na pinapaalaala ko na ano bang dapat nating stand sa kasalukuyang pangyayari sa nangyari kay Duterte, no? Siguro gusto niyo ulitin ang bidyong ito, ulitin niyo para marinig niyo uli ang sinasabi ko, no? Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe at pindutin mo yung notification bell para unang-una kang makatanggap ng aking mga vlog o aking mga video. Okay, maraming salamat at ingat tayong lahat sa Visayas ug Mindanao, amping tanan, no? Mga kauban, mga amigo at amika. Okay, ingat.